May isa na namang dating senador ang nasangkot. Hindi na ito karaniwan sa atin dahil alam naman natin na karaniwan ng mga involved sa flood control project anomaly na ito ay mga politiko na talagang may mga matataas na pwesto sa ating pamahalaan. At ngunit ang isang ito ay hindi ito nanalo nung nakaraang eleksyon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang po ang subscription button kasama ang notification bell para updated ka sa mga video na ating ina-upload sa channel na ito. Napawalang sala ito at ngayon nasasangkot na naman ito sa korupsyon na hindi na nga siya nagsiserve, pero siyempre nung time siguro na active siya, may mga project pa noon, siguro kasama pa siya dun sa mga proyekto, kaya siguro siya nasasangkot sa ngayon. Pakinggan natin itong news na ito. Si dating Senador Bong Revilla sa mga respondents sa preliminary investigation ng Justice Department. Kaugnay po yan sa isang ghost flood control project sa Bulacan. 3 linggo matapos i-detalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umunay pagde-deliver niya ng pera kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ng Department of Justice na kasama na si Revilla sa respondent sa preliminary investigation nila sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Natanggap na raw ni Revilla ang reklamo laban sa kanya at hinihintay ng DOJ ang kanyang counter-affidavit. There is one case now which is ongoing, which includes a proponent, former Senator Bong Revilla. There was a request for an extension to file the counter-affidavit. Ang reklamo raw kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang Sims Construction. Bago nito, inirekomenda ng Independent Commission on Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang criminal prosecution kabilang na ang plunder laban kay Revilla at iba pa. Sinubukan namin kunan ng payag ang kampo ni Revilla pero wala pa silang tugon. Sa isang naunang payag, itinanggi ni Revilla ang paratang nasangkot siya sa maanumalyang proyekto. Na-involve din dati itong dating Senador Bong Revilla sa isang plunder case noon na yung kay Napolis na kung saan ay na talagang nakulong itong si Bong Revilla noon eh. At ngayon sangkot na naman siya sa ganitong usapin. Ang proyekto pala na ito ay sa parting Bulacan nito. At yun nga, nadamay na naman siya. Akala na siguro ni Senator Bong tahimik na yung buhay niya. At ngayon kinalampag na naman siya dahil sa nangyayaring investigasyon at lumutang ang kanyang pangalan. Mahirap, no? Yung biro mo, wala ka na sa serbisyo. Ngayon, kinakalampag ka na naman. Sabi nga hindi pa nga daw gumawa ng counter-affidavit itong si Senator Bong. Tuloy natin, tapusin natin itong video na ito. Hindi rin umanong hiningi ng ICI ang kanyang panig kahit pa handa naman daw si Revilla na humarap sa komisyon. Sinabi naman ng DOJ na natapos na nilang investigahan ang ilang kaso ni dating Representative Zal. So bakit gusto naman pala ni Senator Bong na humarap pero itong DOJ parang nag-alibay pa na natapos na daw nila yung tungkol sa mga kaso na pinasusukutan ni Saldico. Yun ang dito eh. Natin yung panonood. At ibinalik na nila ang mga ito sa ombudsman. Matatagdaang dineputize ng ombudsman ng DOJ. Ombudsman na pala ang nag-handle ng investigation. Para magsagawa ng preliminary investigation sa Bulacan Flood Control Projects. As of yesterday, there were 4 other cases that were referred by the Department of Justice to the Office of the Ombudsman. This include ghost projects and other cases which were filed against
Congressman Zaldico. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng DOJ, dumating kanina si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Dumating din sa DOJ ang dalawang lalaking naka-hoodie at mask. Hindi sinabi ng DOJ sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan. So, naka-hoodie at naka-mask. Bakit kaya ayaw nila ipakilala yung mga witness? Siguro mga witnesses yun, kaya hindi nila ipinakita, no? Pero balikan natin yung kay Bong Revilla at bakit nasasangkot na naman ito yung dating senador. Kung kailan nakalaya na siya doon sa pagiging involved niya sa Napolis case noon na ating gusto kong balikan yan eh. Baka meron dating makukuha ang video rito. Ito yung yung paglaya niya no. Balikan natin panoorin natin. My God, I hate that. Senator Jinggoy? Yes, hello? Yes. Good morning, Senator Jinggoy. You were in the... Nandun po kayo nung nagbasa ng desisyon? Yes, I was present inside the courtroom. Can you let us know what happened, what transpired during the reading of the decision? Well, before the reading of the decision, we were all nervous, and si Mayor Lani Mercado, the wife of Senator Bong, was really in tears, and all of their children. They were really very, very nervous. And when the dispositive portion of the decision was read, and the clerk of court announced his acquittal, of course there was silence in the crowd, but we were really very, very happy. You're there as a supporter, Senator Jinggoy, but of course you also have your case, no? Ano po ang nakikita niyong magiging epekto nito sa inyong sariling kaso? Well, I do not want to preempt the decision of the Division of Executive and Bayan. I will just keep my faith with the court. But I also hope that I will be within due time. Ito po ba naging usapan na kayo po ay lahat pupunta dyan? Of course, Senator Enrile was also there. Nasa loob No, din po ba si Senator? Senator Enrile was not here. He's not here right now. So wala po siya. Ito yung pag-a-acquit kay Bong Revilla. You were there as a support? Kailan ba nangyari ito? 6 years ago na yata. For my friend. 2018. Ano po ang nabanggit ni Senator Bong? Where is he going now? I really don't know. I haven't spoken to him. And I think he's So, binalikan lang natin itong video na ito kasi siyempre, na-involve sa plunder case noon si dating Senator Bong Revilla at na-acquit po siya noon kaya't hanggang sa tumakbo ulit siyang senador, nanalo at ngayong 2022 ba yun, ang huling eleksyon natin kung saan hindi siya nakapasok. At ngayon, na-involve na naman siya sa isang proyekto na ito ng flood control project sa Bulacan na kung saan ay napasama ang kanyang pangalan. At sabi nga sa news na ating pinakinggan kanina ay handa naman siyang harapin. Ngunit mukhang ang DOJ ang medyo may dahilan kung bakit hindi na nila na isagawa yung preliminary examination kay dating Senador Bong Revilla. So, yun po. At talagang mahirap kung minsan mahirap din manghusga di ba?
tulad ni Bong Revilla, kung iisipin natin, isa siyang artista, pumasok sa politika. Pero alam ko, bago siya pumasok ng politika, ay ano na siya, yung sikat na siya nung panahon na yun bilang isang artista, bilang isang action star. At siguro, nung nagkaroon lang siya ng pagkakataon na pumasok dahil nga din sa siguro na-influensyahan din siya ng kanyang father na kung saan ay naging senator din ng ilang ng mga na nauna sa kanya. Siyempre, yung si Ramon Bong Revilla Sr. At maging ang kanyang may bahay ay naging mayor ng Cavite na kung saan ay isa ring artista na si Lani Mercado. Okay naman to si Bong Revilla nung panahon niya na nasa pwesto siya. Talagang marami rin siyang natulungan. At actually, dito ko nga siya nakita rin noon sa bayan mismo namin. Talagang pupunta dito yan eh. Dito sa probinsya namin at marami siyang tinulungan dito. So, siguro talagang ganun, nai-involve sila dahil siyempre dumadaan sa kanila yung mga project at pero tingnan pa rin natin kung ano talaga ang lalabas na pinaka-final hinggil sa mga investigasyon na ito kaugnay sa flood control project na mga anomalya o corruption na nangyayari. So, yun naman po at sana ay nagustuhan nyo itong ating ibinahaging video na ito at kung nais nyo pong magbigay ng inyong opinion, reaction, komento, bukas po ang ating channel at i-comment lang nyo sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.